ating mga regalo. Meron tayong mga gift. Oh. Wow. Yan, happy birthday. Kasama ng Father's Day dito, ha? Yan. Sige po. Happy birthday, Pastor. Oh. Yan. May nais sabihin si Pastor. Una sa lahat ay aking ipinapabot sa inyo aking taas pusong masasalamat sapagkat yung mga binanggit ni Pastor Hilbert at ibang mga pastor ay sadyang totoo po yun. Pero ang tagumpay na sinasabi ninyo ay meron kasing mga tao na tumulong sa akin sa kabila ng aking pagsisika. Naging madamot ang panahon na ipagkaloob sa akin yung kalagayan namin ngayon. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa ibinigay niyang babae na siyang naging dahilan. Para sa mga kala, kiss mo na, kiss. Hindi po ako pastor noon. Ha? Hindi po ako pastor. Yung panahon yon ng 1975. Hindi pa po ako pastor nung panahon yon. Ako isang tambay at isa akong masakulirong tao sa aming barangay. Dumating ang isang babae, pinakamagandang babae sa Balatang Lupa. Ano ba nyo, kaya niya ako tinanggap, marunong na ako mag-gitara. Pastora siya. Pero mas maganda siya ngayon kaysa noon. Ngayon, tinanggap niya ako, mag-gitara lang daw, pero hindi ko siya sinunod. Hanggang napasok ako sa maraming usapin. Sa loob ng mga 5 taon na pinasal niya ako, nagsawa na siya sa akin. At nung may panganak ang kambal, bago panganak ang kambal, siningning pa lang, ay sinabi niya sa Diyos, Panginoon, patayin mo yung asawa ko. Ipakagat mo sa sawa kung ayaw nila naman sumunod. Kasi ayaw mo sumunod eh. Kasi ang prinsipyo natin, bakit ako magiging under ng mga babae? Ay ng mga panahon na gwapo kaya ako, ngayon ay hindi niya ako madala kahit pinapakagat niya ako sa sawa. Ang problema, pag pumunta ako sa mga lake, ang mga sawa naman, tatakbuhan ko, nakita ako. Pinagtiisan niya ako ng maraming taon. Sabihin natin, kung timbangin ang luha, baka ayaw ko lang kutsara. Maraming kahirapan hanggang sa nagturo sa Kubita, hindi ko siya sinusunod. Naging resulta noon ay nabilanggo ako. Kaya nung ako'y mabilanggo, dinadalaw niya ako doon sa bilangguan, malabo ang kanyang mata, dahil kambal ang kanyang binubuntis, hanggang sa nakalaya naman ako sa habag ng Diyos. At doon ako nagsimula, sabi ko, makalaya lang ako. Lilingkod ako, susunod ako sa asawa ko at sabihin nilang under desire ko. Kaya ina, istorya lang yun ng mga tagakanto. Kung maniwala doon sa under desire, minahal ako ng aking asawa, tinuruan niya ako ng maraming bagay, at pinag-aral niya ako sa Parlang Biblia. Bago ako nag-aral, nung nakatikim na ako ng bilangguan. Kaya siya po naging dahilan. Tinuruan niya ako tungkol sa Diyos, hanggang nitong huli, pero hindi niya tinuruan niya nagawa ng message, kano ang turo sa akin.
Hanggang itong huli, nagkasundo kami. Noong mga panahon nandito na kami. Ang usapin pang negosyo ay iyo. Kaya huwag ninyong sirain yung mga kaisipan ng mga Kristiyano. Huwag kayo magnegosyo dahil maglingkod tayo sa Diyos. Mali. Ang sabi ng mga Ilocano, made. Made disgrasya kayo kung yan ang inyong katwiran. Nagkasundo kami, iyo ang negosyo. Kaya kung mayroon man kami nito, ay dahil sa Kanya. At may isa pa ako na anak kong panganay. Diyan si Ningning. Lagi dito, Ning, para makita ka naman. Halika, Ning. Ihanda yung kambal, brother boy, ihanda mo yung kambal. Ayan. Si Ningning ang pinag-aral, maraming kurso kanyang tinapos. Naging daan siya para kasama sila ni mama niya tungkol sa mga kaunting kabuhayan mayroon kami. Ano ba naman ang alam ko sa mga itong bagay? Ang alam ko lang mag-building. Ang alam ko lang ay kung ano-ano lang dyan. Pero dahil lang sa kabuhayan sila po ang naging daan. Silang mag-ina ang totoong marugdog na kumapang upang hanapin ang mga biyaya ng Diyos. Ang aking parte lang dito ay manalangin. Pero mas maraming biyaya na binigay ng Diyos sa akin kaysa sa kanila. Yan. Kaya kung narito man kami, hindi lang dahil lang sa isa. Kayong mga lalaking hindi sumusunod sa asawa, sumunod na kayo. Sumunod na kayo. Maniwala kayo sa akin. Hindi naman kabawasan sabihin under. Tingnan niyo yung itsura ko kung under. Hindi ako magpa-under. Pero kung gusto niyong biyaya, sumunod kayo. Ang babae hindi mag-advise sa inyo yan sa kasasama. Puro kabutihan. Kaya lang naniwala tayo sa mga kanto-kantong istorya ng under. Walang under sa Panginoon. So, nagkaroon ng concern ng aking panganay na anak, si Ningning. Kaya hanggang ngayon na yan, hindi nakapag-asawa. Gawa ng sa pagmamahal sa amin. Kaya nahanapan ko yung ngayon nakala ko. Pero napakabait na bata. Lahat na lang ay nakapokus sa amin. Meron pa akong kambal dyan. Tutong na naghahanap kanina, naghahanap ng baboy, kanina. Yung isa naman, nagtulong lang magbuhat. Mas marami daw kanyang trabaho kasi sa isa, nagbuhat lang yun. Bago pa, meron pa ako, yung aking apo at saka yung bunso kanina, ay nandun nagpagbati sa akin. Kaya nga, iyan po ang kalagayan namin. Parti kaming dalawa. Kanya ang kabuhayan, akin ang simbahan. Akin ang simbahan, kanyang kabuhayan. Sa kanya na ako humihingi, dinadaya ko paminsan. Pastor naman daraya. So maraming salamat sa Diyos sa 70 taon na binigay niya sa akin at nangako ko sa Panginoon na habang ako'y may buhay at may lakas, pwede pa ay gagawin ko ang kalooban ng Diyos. Sa Hosea, walang requirement. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pong pagdalo. Mga sinasabi ni Pastor may katotohanan. Kaya nga lang, mahirap po. Huwag ko kayo magbabaka sakali mga kabataan na mag-asawa ng mga unbeliever at kayo din ang kawawa. Mga kabataan ng mga babae at lalaki. Totoo yan. Kasi may kasabihan tayo na minsan madadala na lang natin sa Panginoon. No? Kung madadala nga sa Panginoon, marami namang luha ang aagos sa iyong mga mata bago siya maging Kristiyano. Salamat sa Diyos. Dahil sabi ko nga noong 1975 ako naging pastor dito sa Occidental Mindoro mula